Humahabol naman ng biyahe pauwi ng probinsya o sa bakasyon abroad ang maraming pasahero sa mga terminal at paliparan. Live mula sa PTEX, nasa frontline balitang yan, si Ian Suyu. Ian, gaano na ba ang mga naghihintay ng masasakay dyan? Gaano na karami? Jiggy, 2 araw bago ang Pasko, patuloy ang pagdami ng mga pasahero na pumupunta rito sa PTEX. At ayon nga sa tala ng PTEX Management, as of 6 p.m., nasa 180,000 na ang bilang ng mga pasahero na nakaantabay dito. Karamihan sa kanila, sinusubukan pang maging chance passenger dahil karamihan sa mga flight dito or sa mga biyahe dito ay fully booked na. Entrance pa lang ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, blockbuster na ang pila. Umaga pa lang, ganito na ang sitwasyon sa sakayan. Halos hindi nalalayo ang itsura sa waiting area ng mga pasahero. Sa ticketing booth ng mga biyaheng Bicol, marami pa rin ang mga umaasang makakakuha ng ticket kagaya ni Mang Joven. Kung hindi kami makakuha ng ticket, walang magawa po. Talaga mag-stay kami dito na hintayin namin. Ayon sa mga dispatcher, fully booked na raw ang mga biyahe hanggang December 31. Kahit hanggang katapusan po, hanggang New Year, punuan na rin kami talaga. Pero hindi na rin makapag-open agad-agad ng extra bus dahil naapektuhan din yung mga traffican, yung dun sa Lupi, Saragay. Kaya ngayon, expect na delay talaga lahat ng biyahe. Kahapon lang, umabot na sa 229,000 ang bilang ng mga pasahero. Nahigitan niyan ang record high na 204,000 na naitala noong nakaraang taon. Karamihan ay mga biyaheng Bicol, partikular na sa Albay, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Sa Visayas naman, may mga fully booked na rin na biyahe pa Bohol at Leyte. Sa iba pang bahagi ng Luzon naman, pinakamarami ang nakapila sa mga biyaheng Batangas, Quezon, Olongapo at Baguio. Sa NAIA Terminal 3 naman, walang patid din ang pagdating ng mga pasahero. Karamihan, mas inagahan pa ang pagdating kesa sa nakasanayang oras bago bumiyahe. Kasi may kasama po kami senior para at least ay maagang nakaka-check-in. Medyo traffic at saka galing pa po kami sa probinsya. Inagaan lang po namin. Baka po medyo traffic at saka matagal sa loob ng airport. Samantala, bilang pamasko sa mga motorista, libre ang toll sa mga expressway ng Metro Pacific Tollways Corporation ngayong Pasko, pati na rin sa bagong taon. Lahat ng klase ng sasakyan ang walang toll sa NLEX, NLEX Connector, SCTEX, Calax at Cavitex. Magsisimula yan alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Wala ring babayarang toll mula 10 p.m. ng December 31 hanggang 6 a.m. ng January 1. May libreng toll din ang San Miguel Corporation sa mga expressway nila sa parehong panahon. Kabilang dyan ang Skyway, NAIA Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlac Pangasinan-La Union Expressway. Jiggy, sa ngayon nga, patuloy pa rin yung pagdami ng mga tao. Dito makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga nakapila na mga biyahero patungo sa Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. At paalala na rin natin sa ating mga kapatid na nais pang humabol at maging chance passenger din. Ako po, magbaon po tayo ng mas mahaba-habang pasensya dahil mahaba po talaga ang mga pila ng mga nagbabaka sakali pang makasakay sa kanilang mga destinasyon. Ian, gaano katagal pa ang hintayan? Halimbawa, yung mga biyahe na malalayo gaya ng Bicol, gaano katagal ang hinihintay ng mga pasahero bago sila makasakay? Jiggy, ayon sa mga nakausap natin kanina na dispatcher, inaabot daw kasi yung traffic mula doon sa Ragay patungo doon sa may Alaminos na dinadaanan ng ibang mga bus. Umaabot daw yan ng 4 to 5 hours na posibleng delay bago makabalik dito yung mga bus at makapuno ulit ng mga pasahero. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.